Maraming salamat sa mga kapatid mula sa mula sa Munich, mula sa Salong, at Bagong Tubig. Yan. Kasi po ang host ngayon ay kasama ang Bulbok, no? Sina Kuya Willie, yung pamilya rin. Salong, Munich at Bagong Tubig ba yan? Puting Kahoy. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpasensyahan po ang aking tinig at ang aking boses. Ngayon po ako ay bass. Dati ay tenor. Gayon din, atin pong pinaabot sa ating mga kapatid mula sa ibang bansa na palaging nakamonitor sa atin at nakikinig ng mensahe. Mula po sa Singapore, sa Amerika, sa Canada, sa Germany, sa Italy, at sa Hong Kong. Ito po yung malimit na mga kapatid. Kayo po'y binabati ng mga kapatiran sa UCCP Calaca ngayong gabi sa ating sama-samang pagsamba. Yun, hindi ko pala nabanggit, pati Canada. No? Ang aking mga kapatid doon sa Canada. Mga nakamonitor sila ngayon. Kaya, purihin ng Panginoon, bagamat ang atin pong teknolohiya ay webcam lamang ang ating ginagamit, kaya medyo hindi pa rin masyadong napaka-klarado ng ating telecast. Gayunman, tayo po ay napapanood at napapakinggan ang ating sama-samang pagsamba sa ibang mga bansa. Kasabay natin silang nananambahan ngayon. Sa panahon kung saan marami ang abala sa iba't ibang gawain sa buhay, sa kabila na ang iba'y tahimik na namumuhay, dalawang kababaihan ang hindi mapalagay sa kanilang kalalagayan. Ito'y si Maria at si Elizabeth. Dalawang babae na hindi magkamaliw sa kanilang kagalakan mula sa pagtataka, mula sa pag-aalinlangan, sa pagkilos na ginawa sa kanila ng Panginoon. Si Elizabeth na hindi makapaniwala na sa kanyang edad at sa kalalagayan ng kanyang pagkababae na siya'y baog, ay pinagkalooban na magbuntis at magkaanak. Samantalang si Maria na isang dalaga at nakatakda ng pakasal kay Jose, ay ginamit ng Panginoon upang isilang ang Mesiyas na magliligtas sa buong sangkatauhan. Matapos na kausapin si Maria ng anghel ng Panginoon at marinig ang pahayag na siya'y magiging ina ng tagapagligtas ng Mesiyas, hindi na po siya mapakali. Hindi na siya magkaintindihan sa kanyang sarili. At sa katuwaan, nagtungo siya sa tahanan ni Zacarias. No? Nagpunta siya doon sa bahay ni Elizabeth. At sinabi niya ang katotohanan na kung saan ay ipinahayag sa kanya ng anghel ang mangyayari sa kanyang sarili na siya'y magbubuntis, magdadala ng sanggol sa sinapupunan at walang iba kundi ang Misaya. Sa tagpo pong iyon, habang kinakausap ni Maria si Elizabeth, gumalaw ang bata sa sinapupunan nito. At napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth. Ang sabi, hindi naman po kayo galit. Ang sabi ng mga inang nagdadalang tao, hindi pa ho kasi ako nagdalang tao No, sabi ho ng mga nagdadalang tao, kapag gumalaw ang baby sa tiyan, kay sumisipa ang baby.
Ano? Naninipa ika. Yan. Diba? Tama ba ako? Yun yung naririnig ko eh. No. Yan. Tuwang-tuwa kahit ang mga tatay, kapag sumisipa na yung baby sa tiyan. Ibig sabihin, malusog ang baby. No? At yan ang nangyari kay Elizabeth nang siya'y dalawin ni Maria. Ang pagbisita po ni Maria kay Elizabeth ay mayroong dalang regalo. At ito'y ang katotohanan at ang mabuting balita ng kaligtasan para sa buong sanglibutan. Malaking kaibahan yung ginagawa natin ngayon na pagbisita sa ating mga mahal sa buhay, bisita sa ating mga kaibigan, may dala rin naman tayong regalo eh. Ba't ang regalo nating dala ay yung mga bagay na katuwa-tuwa, kanais-nais para sa kanila, sa mga material na bagay. Iba po ang regalong dala ni Maria kay Elizabeth. Ito ay nagdala ng wagas na kagalakan sa puso sapagkat ang katotohanan hinggil sa ipinahayag ng anghel kay Maria maging kay Elizabeth ay nagkaroon ng kaganapan. Mga kababaihang ginamit ng Diyos upang ang mga nasa kanilang mga sinapupunan ay magdadala ng katotohanan at kaligtasan para sa lahat. Kaninang umaga, sa oras natin dito sa Pilipinas, ay isang masayang istorya, no? Alam na niyo tinutukoy ko? Nang makoronahan si Miss Colombia, no? Diba? Siya ang Miss Universe eh. Dahil siya ang unang tinawag. Pero binawi. No? Pero ang istorya doon na aking napulot, ang sabi ng Miss Philippines o Miss Universe ngayon, na si Miss Pia Alonso Warsbach. Nakuha ko yung apelyido eh. Parang German eh. Rosbach. Warsbach. Ang sabi niya, kung siya ang magiging Miss Universe, anong kanyang gagawin? Isang bagay ang kanyang sinabi na natala sa aking isip ay yung siya'y magiging kasangkapan for awareness building ng issue ng HIV, no? Yung mga usapin ng sakit, no? Sa ating kapanahunan. Meron siyang role na gagampanan sa daigdig na ito. Tayo, saan tayo ginamit ng Panginoon? Saan tayo ginagamit ng Panginoon sa ating panahon? Ginagamit ba tayo para sa pagbabago ng buhay, patungo sa paglalapit sa Diyos? Sa isang magandang relasyon? Sa relasyon sa isa't isa at sa magandang kinabukasan ng ating pamayanan? Ano ang kaya nating dalhing mabuting balita para sa mga tao? Nagamit mo na ba ang iyong talento? Nagamit na ba natin ang ating kakayanan upang magpahayag ng katotohanan? Nagamit na ba natin ang ating talento para sa kapakanan ng ating iglesia? Naging ng ating kapitbahay, ng ating community? Yung bang ipinagkaloob sa atin ng Diyos na kakayanan ay ating naibabahagi. Ang Pasko ay panahon, sa ating panahong ito ay panahon ng bakasyon. Nariyan ang pagbisita sa mga kamag-anak. Nagdadala tayo ng mga pamasko para sa mga bata, para sa ating mga inaanak, para sa ating mga mahal sa buhay. Nung ako po ay nasa UCCP Indang sa Cavite, dahilan sa ito ay simbahan ng mga guro sa universidad
kapag ganitong panahon ng Pasko, iilan-ilan ang sumisimba. Hindi ho kami mapupuno. Baka kayang bilangin, mga 20 lang. Kasi nag-uuwian sa mga probinsya. Wala sa Cavite. Muuwi sa mga mahal sa buhay upang bisitahin ang mga magulang, ang mga mahal sa buhay, may dalang bit-bit na regalo. Ang Christmas Carol sa kasaysayan ay gift-giving. Ito'y pagdadala ng regalo matapos na kantahan ang may bahay na kanilang tatapatan. Silang mga umaawit ay may dala ring regalo sa tahanang kanilang pinupuntahan. Pero ngayon, ano ang diwa ng caroling? No? Diba? Inis na yung matatanda. Bakit? Ayun, ikang mga bata binuhay si ilaw nung 16. Tandang-tanda. 5 yung tumapat. Tatandaan ko kayo ha. Binigyan ng 5 piso. Diba? Kinabukasan, may nangaroling na naman. Pagbuhay ng ilaw. Oh, kayo na naman. Dahil sa marami pang bariya, binigyan ng 3 piso. Bumaba na. Hanggang sa 4th gabi, sila pa rin. Ang sabi ng matanda, aba, ay nakakatatlo na kayo. Binigyan ng 3 piso. Huwag na kayong tatapat bukas. Minsan ito ang nagiging kaisipan sa diwa ng Pasko. Ngunit kung ating pakakalimiin, ang diwa ng Pasko ay nagpapahayag ng malalim na regalo sa buhay ng mga Kristiyano. Sa buhay ng sangkatauhan. Sapagkat naroon ang isang katiyakan sa pangako ng Diyos mula sa matandang tipan na ang kaganapan ng pagliligtas ay darating sa buhay ng sangkatauhan. At ito'y mangyayari sa pamagitan ng Mesiyas na tagapagligtas. Sa atin bilang mga mananampalataya, ang pagdalaw ni Maria na kung saan ay gumalaw ang bata, alam nyo, may malalim itong kahulugan din sa buhay natin sa panahon ng Pasko. Di ba pagka gumagalaw ang bata, anong ginagawa ng ina? Anong ginagawa ng tatay? Pagka silang dalawa lang, ay gumagalaw ang baby sa tiyan No. Anong ginagawa? Hinahagpos. Di ba? Kaya lang kami yung 3 mamay, pagkakakain, iba ho ang hagpos namin Lalo na yung 2 kong kasama, medyo malaki-laki na nga ho. 9 months. Pero yung katotohanan, pangit yata pagka lalaki ang mamahagpos sa tiyan, Pero pagka buntis, okay lang. Yung paghagpos po ay nangangahulugan ito ng pagkalinga, ng pagdama sa kalalagayan ng bata. Kung saan sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, naggagalaw ang sanggol sa sinapupunan. Kaya nga, dito natin maaaring makita ang diwa ng Pasko. Kailangang merong kasamang pagkalinga tulad ng isang ina. Na mula pa sa simula ng sinapupunan, sa sinapupunan ng ina, naandun na yung pagkalinga. Naandun na yung pagpapadama ng pagmamahal sa isang bata. Sa ating panahon, hindi lamang batang nasa sinapupunan ang naghahangad ng paghagpos at pagkalinga para sa buhay. Ang Pasko natin sa ating panahon ay maraming kapahayagan
na kung saan ay marami ang naghahangad ng paghaplos ng pagmamahal tulad ng isang ina. Yung mga taong nakaranas ngayon ng kalamidad, ng mga kabigatan sa kanilang mga buhay. Paano nga ba tayo nagiging daluyan ng pagkalinga? Yung mga naulila sa kanilang mga mahal sa buhay, paano natin pinadadama ang Pasko? Kagabi ako'y nagkaroon ng pagkakataong makauwi sa Balayan. At pagkatapos kong umattend noong gathering namin ng reunion, pag-uwi ko sa bahay, meron akong kapitbahay na dumating. At nagkwento siya tungkol sa istorya ng isang bata sa Balayan Central yata yon, elementary school. Marami nang nadidengue. 8 years old, nadalaga na halos namatay dahil sa dengue. Napakabigat nito sa isang magulang. Paano natin may padadama sa mga gayong mga magulang ang kabigatan? Nagdadalaga na yung bata dahilan lamang sa dengue sa ating panahon. Nangulila ang mga magulang. Napakagandang tayo sa ganitong mga sitwasyon makapagbukas ng pagkalinga sa mga nangungulila. Yung mga taong nakaranas ng pagmamalupit ng kapwa, lalong higit ng mga magulang sa ating panahon. Paano nga ba ito tinitingnan ng ating iglesia? Yung mga nakaranas ng kahirapan ng buhay, yung mga nadedemolish ang mga tahanan, o yung mga nasusunugan ng tahanan at ari-arian. Paano tayo nagpapadama? At napakarami pang mga bagay na nangyayari sa ating lipunan. Naghahangad ng kalinga ng iglesia. Naghahangad ng pagtugon ng pamayanan ng Diyos. Kailangang maabot ng iglesia ang mga taong nagmamahal ng kalinga at pagmamahal. Ano nga kaya ang pinag-uusapan ng dalawang babae na buntis at parehong nanganganay? Sino rito ang nanganganay ngayon? Meron mo ba? Delikado ka. Meron nung biglang tumaas dun eh. Okay. Tingnan nyo si Elizabeth, matanda na. Di ba? Pero nanganganay. Si Maria, batang-bata, nanganganay din. Malayo ang kanilang henerasyon ng agwat. Pero nagkwentuhan sila. Nagkabahaginan sila ng kanilang mga saloobin at dinadala. Ano kaya sa tingin nyo? Nagchismisan yung dalawa? Siguro, anong iniyak? Yun ang napakaganda eh. Pero yun nyo, ang Biblia ay nagpapahayag na mas advanced ang teknolohiya. Wala pang ultrasound noon. Ay natiyak ni Elizabeth at saka ni Maria na ang kanilang magiging anak ay lalaki. Di ba? Napakalayong panahon yan. No. Di ba'y pagka natukoy na sa ultrasound kung ano ang magiging baby, nako, pihadong pupunta ng mall, mamimili na ng ng mga maliliit na item, lalo na kung baby girl, ang daming mga hindi lalagay-lagay, Yan yung istorya. Pero ganun ba ang pinaghandaan kaya ni Elizabeth? Yung kaya ang pinagkwentuhan nila, uy, ano bang iyong binili? Para sa baby mo. Ewan ko, baka naman hindi rin lang na inilagay doon sa Biblia kung ano yung mga pinagkwentuhan tungkol sa personal, But, titingnan natin sa istorya, nandun yung excitement nila. Nandun yung kagalakan nila, hindi dahil sa kung ano ang kanilang binili sa mall, hindi dahil sa kung anong gusto nilang ibigay sa baby, kundi naroon ang isang kagalakan na ang kanilang mga anak ay siyang magdadala
ng kaganapan ng buhay ng sangkatauhan. Pero kung titingnan natin, ang buhay nila, pareho silang mahirap. Wala sila doon sa antas ng karangyaan. Ang buhay ni Maria at ni Elizabeth. Kaya nga, makikita natin, wala silang mga mabubonggang paghahanda. Kaya nga siguro, hindi rin nila napaghandaan ni Maria ang kapanganakan ni Jesus. Sa mga may kaya, abay di naka-reserve na yan. No, kung saan mga anak, sa St. Luke's, no? Diba? Sa mga magagandang hospital. Pero si Maria, hindi nakapaghanda kung saan dadalhin ang kanyang sarili sa panganganak. Pero ang taglay na ating makikita doon, puno sila ng kagalakan sa kanilang pag-uusap. May katiyakan ang kanilang mga usapan sa buhay. Sapagkat ang kanilang pinag-uusapan ay ang mensahe ng Panginoon sa kanilang buhay na dadalhin ng mga nasa sinapupunan ng bawat isa. At sila'y napuspos ng banal na Espiritu. Kaya kung gusto ho ninyong mapuspos ng banal na Espiritu habang nagkukwentuhan, wag ho kayong magchichismisan. Ang napakaganda ay mag-uusap kayo para sa kapakanan ng buhay. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng buhay ng tao. At ng kapwa, ng pamayanan para sa pagbabago. Kung nais natin na tayo'y kalugdan ng Diyos. Sa ating panahon, patuloy tayong hinahamon. Naway ma-excite tayo. Nandun yung excitement ng ating Kapaskuhan. Hindi dahil sa tayo ay napagkalooban, narigaluhan ng malalaking bagay, narigaluhan ng mga magagandang material na bagay. Kundi alam natin na tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng isang katiyakan na tayo ay may buhay. Dito pa lamang sa ibabaw ng sanlibutan, isang katiyakan ng buhay na may kapanatagan, isang katiyakan ng buhay na hindi tayo pababayaan ng Diyos, at isang katiyakan ng buhay sa buhay na walang hanggan. Patuloy ding pinakikita sa atin ang istorya na maging bukas tayo sa pagkalinga sa ating kapwa. Wag nawang ang ating maging daluyan ng mga pag-uusap ay wawasak at sisira sa buhay ng ating kapwa. Kundi manapa ang magiging usapan at kwentuhan natin ay magiging makabuluhan, makapagbubuo ng pamilya at lalong higit yoong nakalulugod sa Diyos upang tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Ipadama natin ang ating pagkalinga at ang paghaplos ng ating pagmamahal sa ating kapwa, lalong higit sa mga nangangailangan. Pagpalain tayo ng Panginoon sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan namin Diyos na siyang patuloy na nagpapaunawa sa amin sa tunay na kahulugan, sa tunay na diwa ng Kapaskuhan, ang kapahayagan ng pag-ibig, ang pagmamahal at ang pagkalinga, hindi lamang para sa aming mga kamag-anak, hindi lamang para sa aming mga minamahal, kundi para sa kabuuan ng sangkatauhan. Salamat po, O Diyos, sapagkat dumating ka sa buhay ng sangkatauhan. Ikaw na siyang nagkaloob ng katiyakan para sa kaligtasan ng buong
sanglibutan. Panginoon, naway ikaw ang matanyag sa aming panahon at hindi ang mga material na bagay na pangangailangan ng sanlibutan. Hindi ang mga material na regalo ang aming kailangan, kundi ang tunay na regalo ay si Kristo na nagbigay ng katiyakan ng buhay. Tanggapin niyo po, O Diyos, ang pagpapasalamat ng bawat isa sa amin, ng aming mga kapatid, sa diwa ng kanilang mga pagpapasalamat sa kanilang mga kaarawan, kung papaano, O Diyos, na ikaw ay kumilos sa kanilang buhay. Sa loob ng isang taon, hindi niyo po sila pinabayaan. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti niyo po. At ang aming panalangin, O Diyos, patuloy niyo po silang aalalayan. Patuloy niyo pong ipagkakaloob sa kanila ang buhay at ang marami pang taon ng karawan at ang patuloy na pananagumpay sa buhay. Gayon din, O Diyos, ang aming mga kapatid na mula sa mga karamdaman, pinagkalooban niyo po ng kagalingan. Salamat, O Diyos, sa katugunan sa aming mga panalangin. At kami ay patuloy na nananangan na ikaw ang magkakaloob upang muli manumbalik ang sigla at lakas ng aming mga kapatid. At kung meron kaming mga kapatid na sa sandaling ito, O Diyos, ay merong mga karamdaman, hipuin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Alalayan niyo po sila. Ipagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon, ang katatagan. Pagkaloob niyo po sa kanila, O Diyos, ang lubos na kagalingan upang sila ay makasama namin sa mga susunod pa naming gawain ng pagsamba at pagpupuri sa iyo. Dakila namin, Diyos. Gayon din ang mga panalangin ng aming mga kapatid para po sa kanilang mga ikinabubuhay, para sa kanilang mga buhay at pamilya. Panginoon, anuman ang mga panalangin ng mga kapatid namin ito, ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy na tutugon. Sasamahan niyo po sila. Naway ang Paskong ito ay magbigay ng kagalakan sa kanilang mga buhay. Kagalakan sa buhay ng sambahayan ng bawat isa sa amin. Na magbibigay katiyakan na sa gitna man ng iba't ibang mga karanasan. Nariyan ka, hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami pababayaan. Gayon din, O Diyos, ang isa naming kapatid na bukas ay muling babalik sa kanyang paghahanap buhay sa ibang bansa. Ang aming kapatid na Marisa Cebulino. Maaaring ito'y may kalungkutan sapagkat sa oras ng Kapaskuhan, hindi siya kapiling ng kanyang mga anak, ng kanyang mga mahal sa buhay. Subalit ito'y tawag ng gawain, tawag ng pangangailangan upang matugunan, O Diyos, ang kalalagayan sa buhay ng pamilya. Kaya pagkalooban niyo po ng katatagan ng aming kapatid na Marisa, patuloy ang aming panalangin saan man ang kanyang patutunguhan sa kanyang paghahanap buhay sa Italy. Patuloy niyo po siyang sasamahan at iingatan. Dakila namin, Diyos, kami bilang iyong mga anak, bilang iglesia sa gabing ito, ay patuloy na nagtatalaga ng buhay. Patuloy na nagsusuko ng aming mga buhay. At alam po namin, maging ang aming mga kapatid, nakasabay namin, kasama naming nananambahan ngayon, na nasa ibang bansa, ibang lugar. Panginoon, lilingapin niyo rin sila. Sasamahan niyo po sila. Pagpapalain niyo po sila. Sa gitna ng kalungkutan, dahilan sa malayo sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagkaloob niyo po sa kanilang katatagan at ang kagalakan. Panginoon namin, Diyos, patuloy niyo pong ilingap sa amin ang iyong mahalagang pagpapala, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagling. Igawad niyo po sa amin ang iyong bendisyon sa magitan ng iyong mali at abal lingkod. At ngayon, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at pagkalooban kayo ng kapayapaan.
mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.